sa problema mong dinadala. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos, dadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya magtitiwala. 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 Sa Diyos walang imposible
Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y magtitiwala, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya talalapit, sa Diyos walang imposible. Walang imposible. Praise the Lord, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang kapagpalang umaga po sa lahat ng ating pong mga kapatid na ngayon po ay nakasubaybay. Weekend na naman po mga kapatid at tayo po muli ay sama-sama at muli ay maglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay sa pamamagitan po ng ating pong patuloy na pag-aaral at pagsasaliksik ng Kanyang mga salita. Hallelujah! Kaya muli, samahan po ninyong yung lingkod, Pastor Manny A. Dalena, sa loob po ng isang oras ng pamamahayag at pangangaral po ng salita ng Diyos bilang kalakasan at paglago ng ating mga buhay pananampalataya. Hallelujah! Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y magtitiwala, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya talalapit, sa Diyos
Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos na daloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa shoutout po muna tayo, batiin po natin ang ating mga kapatid na ngayon po ay nakasubaybay sa ating pong programa. Isang napagpalang gabi po sa ating kapatid na si Sister Marilu Quinto at Brother Israel Quinto ng Canada, at gayon din po sa inyong anak na si Chelsea at sa inyong mga buong sambahayan. Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoon Diyos. At mula naman po sa San Pedro, Laguna, pagbati po sa isang magandang umaga kay Sister Becky Acuña Atendido, at ganon din po kay Brother Bob Atendido. Hallelujah! Purihin ang Diyos na buhay. Mapagpalang umaga sa lahat ng sa Diyos wala imposible. Sabi po ni Nanay Carmen Somido ng Soldiers Hills, Bacoor, Cavite. Isang mapagpalang umaga rin po Sister Carmen at kay Brother Nick Somido. Ganun na rin po kay Brother Dan Somido at kay Jasmine at sa kanilang mga anak. At ganun din, batiin po natin na isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na si Brother Max Tapulaw ng CAA Las Piñas. Ganun din po ang inyong mga kasama dyan sa inyong tahanan, Brother Max, ha? Sina Mark, Diane Lee, Daryl at Russell at ang iyong mga apo, ha? Praise God. At mula naman po sa Ligas, Bacoor, Cavite, blessed morning to all. Praise the Lord for this day and He has for us to feel His mighty power. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos kay Brother Lloyd Nebres at kay Sister Aida Nebres. Isang mapagpalang umaga po sa inyo yan sa Ligas, Bacoor, Cavite. Ganon din po sa inyong mga kasama dyan na sina Adrian, Loida, Leiza at EJ. Glory to God. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Isang mapagpalang umaga rin kay Sister Lisa Villarico at sa inyong mga anak, Sister Lisa. Isang mapagpalang umaga. At ganoon din po kay Architect Leo Rosas. Isang mapagpalang umaga, Architect. At gayon din po kay sa inyong may bahay na Sister Nene Rosas. At sa inyong mga kasama dyan na sina John Lee at si Hansel. Bueno, tayo po'y magbubukas sa isang panalangin. Atin pong muli hilingin ang biyaya at pangunguna ng ating Panginoon Diyos sa kabuuan po ng ating pong gawain. Hallelujah! Hayaan po natin na minsan pa'y maranasan natin at madama po natin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan po ng ating pong paglapit sa kanya sa panalangin. There is healing in your name. There is salvation in your name. There is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name. Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga muli kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan sapagkat sa araw na ito, muli ay nabiyayaan po ninyo kami ng isang panibagong araw, isang dagdag na buhay sa mga oras na ito upang muli kami ay makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan po ng patuloy na pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong mga salita bilang karagdagang pananampalataya, paglago at pag-unlad ng aming buhay Kristiyano. Muli pangunahan po ninyo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Mangusap ka, Panginoon, salig sa katotohanan ng iyong mga salita at maging bukas ang aming puso at isipan na ito'y aming tatanggapin sa oras na ito bilang pagkaing espiritual na sa amin ay nagpatuloy na nagbibigay ng katatagan ng aming pong mga pananampalataya. At muli, aming hiling at dalangin na mas marami pang tao ang maabot ng iyong mga salita upang sila man, Panginoon, ay makakilala sa iyo at tanggapin kanila bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanilang buhay.
Panginoon, marapatin po ninyo na maranasan po namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Hayaan po ninyo, O Diyos, na ang mga himala na kalakip nito, mga tanda at kababalaghan ay patuloy pong maranasan ng bawat isa na nanonood at nakikinig sa programang ito, sapagkat ang iyong salita ay buhay, ito ay makapangyarihan, at ito ay hindi darating sa amin sa isang simpleng salita lamang, kung hindi ito ay laging nagtataglay ng iyong kapangyarihan. Ako na yung lingkod, muli nagpapasakop sa iyo, Panginoon Diyos. Gamitin po lamang ninyo akong instrumento, daluyan ng iyong pagpapala. Tunay nga po na wala po kami magagawa sa aming mga sarili malibang ikaw ang siyang manguna at maghari sa aming buhay. Dinadakila at pinupuri ka namin, O Diyos, sa umagang ito. Muli, ikaw ay magpapakahayag sa pamamagitan po ng programang ito sa maraming tao, Panginoon Diyos, upang sa gayon ay makilala kanila na ikaw ang iisang Diyos, isang tunay na buhay at makapangyarihang Diyos. Salamat po. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Glory to God. Good morning po, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok at nanonood sa programang ito. Hallelujah! Para bang wala itong katapusan. Muli po mga kapatid, akin pong ipinaalala sa inyo ang ating pong misyon na tulungan ang lahat ng mga nasalanta at biktima ng bagyong Rolly at Ulysses. Tayo po ay nakipag-ugnayan na sa ating pong partner para po sa mission na ito. Nakipag-ugnayan po tayo sa Veterans Rider Organization na sila ang magiging kapartner po natin para po sa misyong ito na tayo'y tutulong sa mga nasalanta ng bagyo. Akin po kayong inaanyayahan na tayo po ay sama-sama at magkaisa, mga kapatid, na tumulong para po sa mga nais magpadala ng kanilang mga tulong sa pamamagitan po ng cash. Pwede po ninyong ipadala yan sa GCash at sa Paymaya or sa anumang uri ng mga money remittances. Hallelujah. At para naman po sa mga in-kind donation, katulad po ng mga canned goods, mga damit, mga ready-to-eat food, praise God, hallelujah. Pwede po ninyong i-drop by yan sa ating pong church na matatagpuan po ninyo dito po sa Kilometer 18 Impex Compound in front of SM Hypermart. Ang pinaka-landmark po ay ang Rayo Aki, 50 meters away mula doon sa gas station na yon. Laging forever ang kanyang tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong ikatlong bahagi po. Nasa ikatlong bahagi pa lamang po tayo ng ating pong topic, Destroyed by Lacking. Continuation po ito ng part 3, no? Kahapon po ang ating pong hashtag, subtitle po natin ay Lacking of Faith. Praise God. At aking pong ibinigay sa inyo ang mga kadahilanan kung bakit po may mga tao po na hindi po lumalago at umuunlad sa kanilang mga pananampalataya. Kaya ngayon pong oras na ito, mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili sa pagpapatuloy ng ating pong paksa. Praise God, ihanda na po ninyo ang inyong mga lapis at papel. Praise God, ganun din po ang inyong Bible. Praise the Lord, at i-share na po natin itong pong programa po natin. Mag-host na po tayo ng watch party at higit sa lahat, anuman po yung ating pong mapakikinggan, matututunan at tatanggapin ay atin po itong ipamuhay. At higit sa lahat, makipag-engage po kayo sa akin. Ano po? Praise God. Magsalita po kayo sa pamamagitan po ng inyong mga comment, no? Yung pong inyo pong ilalagay doon sa comment section box, either praise the Lord, hallelujah, glory to God, amen, mga ganyan po ba? Ano po? Praise God. At pwede po kayong mag-suggest ng mga Bible verses, no?
Praise God, o ano man po yung inyong nais na iparating, ha? Praise God. Upang sa gayon, ito po ay isang malusog na talakayan para po sa pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Open po ito para sa lahat, at kung nais po ninyong magpasalamat sa Diyos dahil kayo tumanggap ng biyaya at pagpapala, pwede po ninyong isulat po dyan upang sa gayon ay babasahin ko na lamang po ang inyong pagpapasalamat, ha? Hallelujah. Purihin ng Diyos. Glory to God. So, praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po kay Sister Emmy Diaz ng Ligas, Bacoor, Cavite. Ganun din po sa inyong mga anak na nagwo-work from home, kina Jonah, Ivy at Rika. At isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Glory, Cecil Glory at kay Brother Elias Glory. At shout out na rin po kay Nanay Esther Pagtakan at sa inyong buong sambahin na nandyan sa compound ninyo, ha? Praise God. At mula naman po sa Canada, batiin po natin ang isang mapagpalang gabi, Sister Chiki Nadia Zobre Peña, at sa iyong asawa na si Edson, at kay Sister Leia, at sa iyong mga anak na sina Isabel Nudge at Jed. Hallelujah. At ganoon din po mula sa BF Resort, good morning kay Sister Becky Garcia. Ako'y magdusa, sa buhay. Ako ay bigo, forever. Buhay na talaga, kailan pa ba? At doon sa mga nagtatanong, hanggang kailan daw po ang donation? Wala po itong due date. Ano po? Hanggat makakaipon po tayo, hanggat may maibibigay po tayo, tumulong po tayo mga kapatid. Ano po? Praise God. Hallelujah. So wala po itong limit, no? Dahil matatagalan pa bago makaahon yung ating mga kababayan. Kaya doon sa mga nagtatanong, may mga nagte-text po sa akin, may mga nag-PPM sa akin, Pastor, hanggang kailan ba yan? Hanggang sa matapos po ang pandemyang ito ay tutulong po tayo itong mga kalamidad na ito, mga kapatid, ha? Praise the Lord. Hallelujah. O Diyos, ako'y natagpuan, pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Maaring abutin pa ng Pasko bago makaahon ng ating mga kababayan. Praise God. Hallelujah. Kaya tulong lang po mga kapatid, no? Praise God. Paggamit po tayo sa ating Panginoon Diyos. Ito na po ang pagkakataon na binuksan ng Panginoon para sa ating lahat na tayo po ay makatulong sa ating pong kapwa. Sabi nga ng Panginoon, samantalahin ninyo ang pagkakataon hanggang may oras pa. Hallelujah. So, purihin ng Panginoon Diyos, tayo po ay dadako na po sa ating pong pag-aaral. Hallelujah. So, ating pong ihanda ang ating mga sarili ngayong umagang ito, mga kapatid. Praise God. So, ang ating pong paksa ngayon, mga kapatid, ay continuation po tayo ng tinatawag po nating hallelujah. Praise God. Yung pong tinatawag po nating lacking of faith. Praise God. So, ang aking pong ituturo ngayon, katulad po ng aking ipinangako kahapon, ay mga paraan kung paano po madagdagan ang ating pong mga pananampalataya. Kung paano po tayo lalago, kung paano po tayo uunlad sa ating pong pananampalataya. Yan po ang ating pong tatalakayin ngayong umagang ito. No po, mga kaparaanan upang madagdagan, no, ang ating pong mga pananampalataya. So ako po ay naglaan ng 7 paraan, mga kapatid. 7 paraan upang ako at ikaw tayong lahat ay mag-increase, no po, sa ating pong mga pananampalataya. Tandaan po natin, tayo po, sabi ng Bible, the just shall live by faith alone. Praise God, no? Sa pamamagitan po ng pananampalataya, nabubuhay ang isang matuwid at ang isang anak ng Diyos. Hallelujah. Unang hakbang, mga kapatid, unang paraan para ako at ikaw tayo ay lumago sa pananampalataya, madagdagan ang ating pananampalataya ay ito. Pinakauna po ay ang ating pong pakikinig sa salita ng Diyos. Gaya po ng ating pong isinasagawa ngayong araw na ito. Alalahanin po natin ang sinabi po ng aklat ng Roma 10:17.
Di po ba? Hallelujah! Praise God! Ang sabi po rito mga kapatid, purihin po ang ating Panginoon Diyos. Ang sabi po rito na ang pananampalataya daw po ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nababasa na nito na kung gayon ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ito ay sa pakikinig at sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So upang tayo po ay mag-function bilang matapat na mga Kristiyano, kailangan muna natin maging ganap sa salita ng Diyos. Kapag tayo po ay pinakakain, ng salita ng Diyos, lumalago po tayo sa pananampalataya. Amen. Praise God. Hallelujah. Ito ay nangangahulugan mga kapatid na ang salita ng Diyos, ang pakikinig ay napakahalaga. Praise God. Excuse me, hindi po yan COVID Praise the Lord. Hallelujah. So sabi rito, ito ay isang napakahalagang function sa buhay po natin. Alalahanin po natin ang sinabi ng Panginoon Diyos, that man shall not live by bread alone. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kung hindi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang mga labi. Kung baga mga kapatid, kung sa ating pong buhay pisikal ay ang ating basic necessity, ang ating basic food ay kanin, at sa ibang bansa naman ay tinapay, na gaya ng sinabi po nito, that man shall not live by bread, ang ating pong buhay espiritual, ang ating pong pinakapangunahing pagkain ay ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga, dahil sinasabi po ng Hebreo 4:12 na ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. May buhay na taglay po ang salita ng Diyos. Alalahanin ninyo, sinabi ng Kawikaan 4:22. Anong pong sabi po roon? Sa unang bahagi muna, nung talatang 21, ang sabi roon, incline thine ears unto my saying. Ikiling mo ang iyong pandinig sa aking mga salita. At sinabi po ng talatang 22, nang sabi po roon, sapagkat ito'y buhay sa nakasusumpong. So, talaga pong napaka-importante at napakahalaga na tayo po ay nakapakikinig ng salita ng Diyos. Sa gayon po ay magkaroon po tayo ng tunay na paglago at pag-unlad ng ating pong buhay pananampalataya, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So ito po ay ang pagtanggap natin, ng salita ng Diyos para tayo lumago sa ating pong mga buhay pananampalataya, at tatanggapin natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan po ng pakikinig. Amen? Hallelujah! Alalahanin po natin, sinabi po ng Salmo 119, talata po ay 105, na ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. At ganun din, sa 130 ng kapareho pong talata ng Psalms 119, ang sabi rito, ang bukas na iyong mga salita ay nagbibigay liwanag, nagbibigay ng unawa sa walang muwang. So maliwanag po mga kapatid na napakahalaga at napaka-importante na ako at ikaw, tayong lahat ay nakapakikinig kung gusto nating lumago at umunlad sa ating pong mga buhay pananampalataya. Amen? Hallelujah! Dahil nga po mga kapatid, sa paanong paraan ba tayo lumalago sa ating buhay pisikal? Paano tayo nabubuhay? Nabubuhay tayo sa pagkain. Amen? Kung hindi tayo kakain, mamamatay tayo sa gutom. So, ganun din po sa ating buhay pananampalataya. Kailangan nating kumain ng salita ng Diyos para tayo lumago, umunlad, madagdagan ang ating mga kaalaman. Kaya nga sinasabi, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ito'y sa pakikinig ng salita ng Diyos, at makapakikinig lamang, sabi roon, makapakikinig lamang kung mayroong nangangaral.
kung mayroon nagpapahayag ng kanyang mga salita. Tulad ngayon, ako po'y nagpapahayag, ako po ay nangangaral at kayo po ay nakikinig. Ito'y isang paraan para kayo ay lumago, para tayo ay umunlad sa ating pananampalataya. At gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi lamang kayo po ang nakikinabang, kundi maging ako na tagapagturo ay nakikinabang, no? Dahil ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Kung kayo ay tinuturuan ko, ganun din tinuturuan ko ang aking sarili. Para sa lahat po ito. Yan po ang unang hakbang, no? Unang paraan para tayo lumago sa salita ng Diyos. Hallelujah! Ikalawa, mga kapatid, para lumago, madagdagan ng pananampalataya, ito'y sa pamamagitan ng paniniwala sa kanyang mga salita. At yan ay ating nang natalakay, ano po? Yung pong trusting in His Word. Hallelujah! Posible bang lumago ang isang pananampalataya sa hindi niya paniniwala? Mga kapatid, ano sa palagay ninyo? Hindi kayo mapalagay, ano? Hallelujah! Hindi po. Kaya para sa mga Kristiyano na lumago sa pananampalataya, dapat nating paniwalaan ang bawat salita na nakasulat sa kanyang o nakatala sa Biblia. Lahat po, mga kapatid, nang nakasulat sa salita ng Diyos ay dapat nating paniwalaan. Every detail that is written in His Word, paniwalaan po natin ito. Tayo ay naging Kristiyano sa pamamagitan ng pakikinig at paniniwala sa salita ng Diyos. Hallelujah! Paniniwalang si Jesus ay anak ng Diyos at ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya't kung tayo ay naging mga Kristiyano sa pamamagitan ng paniniwala sa salita, hindi ba sa palagay natin maari tayong lumago sa pananampalataya sa pamamagitan ng paniniwala sa parehong makapangyarihang salita? Kung yung ngang salita ng tao pinaniniwalaan natin, kung yung mga chismis nga, madali tayong maniwala. Chismis lang yun. Ano po, mga bali-balita lang na kahit yung mga fake news, yung ngang nababasa ninyo ng mga ipinopost ng karamihan sa Facebook, naniniwala po tayo. Madali tayong mapaniwala. Gaano pa ang kanyang mga salita? Dapat pong paniwalaan po natin, mga kapatid. Kung pinagtitibay ng Biblia na ang lahat ng banal na kasulatan ay ibinigay sa atin na kinasihan, no? Inspired by God. Diyos mismo ang nagkasi. Inspirasyon, mga kapatid, ng Diyos Ama. Sa gayon, dapat mabuti na maniwala tayo sa hindi nagbabagong salita ng Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid. Kaya nga, dapat lubos ang paniniwala po natin. Hindi ka lalago kung hindi ka maniniwala sa salita ng Diyos. Dapat mong pagtiwalaan. Sinong pagtitiwalaan natin? Salita ng tao o salita ng Diyos? So para lumago at umunlad sa ating pananampalataya, kinakailangang tayo ay maniwala. Tandaan po ninyo, hindi, sabi po ng unang Timoteo 3:16 na ang lahat ng banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos, inspired by God. Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Yan po ang ikalawang paraan. Ano po ang ikatlong paraan para mag-increase, para lumago ang ating pong buhay pananampalataya? Praise God! Ikatlong paraan ay sa pamamagitan ng pagpapalibot ng ating sarili ng mga Kristiyano
mga anak ng Diyos, na ang damdamin ay katulad din ng sa atin. Kung baga, palibutan natin ang ating sarili ng mga taong makapagpapalakas sa atin, ng mga taong ang pagnanais ay lumago din at umunlad din sa kanilang mga pananampalataya. Tayo na mga Kristiyano ay nangangailangan ng mga tao na maaring humikayat sa atin, nabigyan tayo ng inspirasyon, na iwasto at itama tayo. Hindi yung sasang-ayon sa mga negatibong salita, mga negatibong pag-uugali, kundi dapat tayo ay mapalibutan ng mga Kristiyanong ang damdamin ay katulad ng sa atin. Tandaan po natin, sinabi ni Solomon doon po sa Kawikaan 27, talatay 17, nang sabi, ang bakal ay nagpapatalas sa bakal. Kung baga yung bakal, di ba? Para matumalas ito, ihahasa mo ito. Ganon din, ako po merong ginagawang, pag nagluluto po ako, no, yung kutsilyo ko po, inihahasa ako sa kapwa kutsilyo, tumatalas po siya. Praise God. So gayon din ang tao, nagpapatalas ito sa mga kapwa Kristiyano kapag ang ating buhay ay napapalibutan po ng mga anak ng Diyos, ng mga Kristiyano. So therefore, it is in our best interest to surround ourselves with those that will sharpen us and help us grow in faith. Hallelujah! Huwag po tayong sasama doon sa mga nangihina rin sa pananampalataya. Huwag tayong sasama doon sa mga maliliit din ng pananampalataya. Para ikaw ay lumago, kailangan ang lagi mong kahabilo, no, ang laging nakapaligid sa iyo ay mga anak ng Diyos na mayroong malalakas at matatatag na pananampalataya, upang sa gayon ay maiangat din ang antas ng iyong pananampalataya. Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Praise God! Amen! Isang kapatid ang sabi rito, Pastor, nagpapasalamat po ako sa grasyang galing kay God. No, salamat po, naiyak ako kahapon dahil sa totoo lang wala kaming pagkain kahapon. Biglang may natanggap akong chat na may pinabibigay daw si Lord na biyaya na hindi ko inaasahan. Salamat po, Lord. Praise God. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So yan po mga kapatid ang ikatlo, ha. Yung pong patutunan na galing kay Sister Lisa Villarico. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabi rito, laging andyan at kumikilos para mabuhay kaming mag-iina sa araw-araw. Salamat po, Lord. Hanggang ngayon, Pastor, naiiyak ako dahil sa biyaya ang bigay ni Lord. At nag-email na po ang SSS sa December 23. May appointment na po ako. SSS na may pinadadalang kulang na requirement at okay na daw. Yun, salamat po. At last, alam ko na na may hinihintay kami sa dami po ng kasi na naghihintay ng SS, hindi po ni God ang praise God nang nag-aasikaso sa amin. Salamat po, Lord. Salamat din po, Pastor. Salamat po. So praise God, to God be the glory. Hallelujah. Amen. Ganyan kumilos ang ating Panginoon Diyos. Amen. Praise God. So yan po isang patotoo ng ating kapatid na Sister Lisa Villarico. Hallelujah. Praise God. So ikaapat po mga kapatid. At ganoon din po yung ating kapatid nga pala na si Sister Lisa Domingo ay nagpatotoo din po, nag-PM po siya sa akin na answered prayer na rin po siya at binigyan siya ng panibagong contract sa kanyang pinagtatrabuhan sa Saudi. Hallelujah. So yan po ang Diyos kapag tayo po ay nagtatapat sa Kanya at kapag tayo po ay nagkaroon ng isang pananampalataya, hindi tayo nag-aalilang at naniniwala po tayo sa Panginoon, ay makikita po natin ang kaganapan ng kanyang salita sa ating buhay. Amen? Praise God. Kaya kayo rin po mga kapatid, kung meron kayong mga patotoo, ay inyo pong ibahagi po sa ating pong programa. Ikaapat na hakbang para po
lumago at umunlad sa pananampalataya ay sa pamamagitan ng mga pagsunod. Pagsunod sa mga alituntunin, sa mga prinsipyo po ng Biblia. Ang lumalago at lumalaking pananampalataya ay isang masunuring pananampalataya. Karaniwan, ang pagpapatupad ng pananampalataya ay magiging makatuwiran alinsunod sa nais ng Diyos na gawin. Kaya dapat tayong lubos na magtiwala sa mga alituntunin, no? Mga prinsipyo po ng Biblia at huwag magtiwala sa ating damdamin. No, ang pananampalataya ay hindi isang bulag na tumatalon sa kadiliman. Ang pananampalataya ay pagsunod sa ilaw ng salita ng Diyos. Hindi tayo lalago kung hindi natin susundin, mga kapatid, ang sinasabi po ng Biblia. So, kailangan mong sundin ang prinsipyo. Ano bang prinsipyo ng Biblia regarding our faith? Ha? Ano ang kanyang alituntunin, mga kapatid? Pagdating sa pananampalataya, sabi po ng tao, para siya sumunod, para siya maniwala, kailangan makita niya. Yan ang prinsipyo ng tao, pero iba ang prinsipyo ng Diyos. Pagdating sa pananampalataya, ang prinsipyo ng Diyos is to believe is to see. Kailangan mo munang maniwala bago mo makita. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon Diyos na kung kayo'y mananalangin sa aking pangalan ay, ano sabi po rito? Mga kapatid, maniwala kayo, manalig kayo na ito ay tinanggap nyo na at ito nga ay nasa inyo na nga. Kahit wala pa kayong nakikita, tanggapin nyo na. Dahil yan po ang prinsipyo ng Diyos pagdating sa pananampalataya. Kailangang sundin natin ang sinasabi ng kanyang mga salita. Amen? At ang salita niya ang nagsasabi sa atin na maniwala ka sa kanyang mga alituntunin. Kung minsan kasi natatakot po tayo, mga kapatid. Nangangamba tayo na kapag sumunod tayo sa salita ng Diyos, ay baka tayo ay maghirap, baka tayo ay mapahamak, baka tayo ay... Praise God. Ako po ilang beses ko nang naranasan yan sa aking buhay. Ang sumunod sa alituntunin ng Panginoon Diyos. Hindi ako nangangamba, hindi ako natatakot dahil alam ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kailanman ay hindi magpapabaya sa atin, mga kapatid. Kaya kung merong sinasabi ang Diyos sa inyo, agad natin itong sundin at maniwala po tayo. Sinabi ng Panginoon, di ba? Na kung tayo po ay gagawa ng mabuti, ay aani tayo sa darating na kapanahunan. Amen? Hallelujah! Kung tayo tutulong, kung tayo ay magbibigay sa mga nangangailangan. Sinabi ng Bible, mga kapatid, na kung ano man ang itinatanim mo ay aanihin mo, yan ang kanyang prinsipyo. Hallelujah! Glory to God! Na kung uunahin mo ang kanyang katuwiran at ang kanyang kabanal, ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, ang lahat ng bagay ay idadagdag sa iyo. Na kung ikaw ay magbibigay, ay kay bibigyan din, mga kapatid. Hallelujah! So maniwala po tayo sa salita ng Diyos. Hindi ka lalago, hindi ka uunlad kung hindi mo susundin ang kanyang mga alituntunin. Dapat lubos ang tiwala po natin, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Ikalima, paano madadagdagan? Paano lalago ang ating pananampalataya? Kinakailangan po ang tuloy-tuloy. Pakinggan ninyo, tuloy-tuloy na ugnayan o pakikiisa sa Diyos. Kung nais mong dagdagan ang iyong pananampalataya,
dapat magkaroon ng palagiang pakikipag-isa kay Heso Kristo. Pastor, sa paanong paraan yan? Kapatid, yung pong tinatawag nating mga devotion, morning devotion. Yung ating pong patuloy na paggugol ng oras sa pagdarasal. Patuloy na paggugol ng oras sa pag-aaral ng Biblia katulad ng ginagawa natin ngayon. Ang pakikisama kay Kristo ang maglilinang ng lubos sa ating pong mga pananampalataya. Hallelujah! Kung meron man tayong mga araw na hindi po tayo nagkakaroon ng pag-aaral, ay dapat gumawa tayo ng paraan na tayo makiisa, makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Tandaan po natin, kinikilala ni Jesus na magiging katulad tayo ng ating pinanggugugulan ng oras. Ibig kong sabihin, kung saan natin ginugugol ang panahon natin, ginugugol natin ang oras, ay ganun din ang mangyayari sa atin. Nakita nyo? Yung mga taong gumugugol ng mahabang panahon sa panonood ng mga drama, nakita ninyo ang lungkot ng kanilang buhay. Bakit po? Ay doon nakapokus ang kanilang buong buhay sa panonood ng mga kung ano-anong kadramahan. Kaya naaapektuhan ang kanilang mga buhay. Hallelujah! Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Mateo 10:25, sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro. Bakit po? Kasi nga siya po ay laging kasama. Magkasama sila. Nakababad sila. No po? At sa alila ang maging katulad ng kanyang Panginoon. Kung pinangangan lang nilang Beelzebub ang Panginoon ng sambahayan, gaano pa kaya ang mga kasambahayan niya? So, ibig kong sabihin kung saan natin ginugugol, o habang gumugugol ka ng mas maraming oras sa mga bagay na walang kinalaman sa salita ng Diyos, magiging ganun din ang iyong asal at karakter at ang iyong damdamin. Pero habang gumugugol ka ng mas maraming oras sa Panginoon, ikaw ay mas magiging katulad ni Kristo at lalago sa iyong pananampalataya. Tumitibay, tumatatag ang ating pananampalataya kapag tayo'y gumugol ng mahabang oras. Amen? Hallelujah! Kaya dapat po tuloy-tuloy ang ugnayan natin. Tuloy-tuloy ang pagkakaisa natin. Tuloy-tuloy na tayo ay sama-samang nag-aaral ng salita ng Diyos. At tuloy-tuloy ang inyong panalangin, ang inyong devotion. Praise God. Kahit kayo dalawa lamang sa bahay, kayong mag-asawa, pwede kayong mag-aral, magtalakayan, mag-usap tungkol sa salita ng Diyos. Pero kung ang buhay natin uubusin natin sa pag-uusap tungkol sa buhay ng ibang tao, madadamay kayo. Masisira pa buhay natin. Pag-uusapan natin buhay ng ibang tao na wala namang kinalaman sa atin. Mas mabuting pag-usapan ng buhay ng Diyos, buhay ng Panginoon. Mas may pakinabang kaysa pag-usapan ng buhay ng may buhay. Kapatid. So, paano lalago ang iyong pananampalataya kung hindi tayo maglalaan ng panahon at oras sa pakikiisa, pakikipag-ugnayan sa Panginoon? So gumugol po tayo. Gusto niyo lumago? Gusto niyo madagdagan ang pananampalataya ninyo? Tuloy-tuloy dapat ang pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. Tuloy-tuloy dapat ang ating panalangin. Tuloy-tuloy dapat ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tuloy-tuloy. Amen. Praise God. Hallelujah. Ika-anim, lumalago ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating buhay sa mga hindi naniniwala. Yan. Yan ang pinaka-importante, mga kapatid. No? Mahusay na tayo napapalibutan ng ating sarili ng iba pang mga Kristiyano. Sa musikang Kristiyano at kultura, yung pumunta sa ating mga simbahan at sa mga konsyerto ng Kristiyano, napakainam at napakabuti niyan. Ngunit, mga kapatid, kinakailangan
mga kapatid, na gawin din natin, no, ang gawain ng Panginoon na ibinabahagi natin ang ating buhay at ebanghelyo sa mga hindi naniniwala. Ano po ito? Yung pag-aakay po ng kaluluwa. Tulad ng ginagawa ninyo, ibinabahagi ninyo ang programang ito. Dahil kayo man ay nabahagian din at nakakilala sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabi nga nung isang kapatid na nanonood, sabi niya, Pastor, salamat at ako po ay nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng programa dahil meron pong nagbahagi sa akin. May nag-share sa akin ng program na ito. Kaya kung hindi po doon, Pastor, sabi niya, hindi ko makikilala ang Panginoon. See? Hallelujah! So dapat po, ganun po. No? Dahil ang hindi pagbabahagi ng ating pananampalataya ang magpapanatili sa atin ng walang pag-asa, no? Walang pag-asang lumago. Kung titignan natin ang buhay ni Jesus, pakinggan po ninyo ha. Praise God. Ang buhay ng Panginoon, sa kanyang buhay nung siya po ay naririto pa, lahat siya po ay napapaligiran ng mga makasalanan. Sa lahat ng oras ng pagbabahagi niya ng ebanghelyo, ang kahalubilo niya ay laging mga makasalanan, kaya nga minsan na napagsasabihan siya kung bakit mga makasalanan ang lagi niyang kapiling at kasama. Ano nga ba? Ang sabi ng Panginoon, ako'y naparito hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan. Ang nangangailangan ng manggagamot ay hindi yung walang sakit, kundi yung may sakit. So ganun din po tayo, mga kapatid. Kailangan tayo ay matutong makibahagi at mag-share sa mga unbelievers. Sa mga wala pang pananalig at pananampalataya, ang pagkalat at pagbabahagi ng ebanghelyo ay makatutulong sa ating lumakas ang ating pananampalataya. Bakit po? Kasi kaya mo na igagawang ibahagi, kaya mo nagagawang i-share dahil nananalig ka at sumasampalataya ka na yung ginawa ng Diyos sa iyo ay gagawin din niya doon sa taong binabahagian mo. So nandoon yung unti-unting paglago, yung pag-unlad ng ating pananampalataya. Naintindihan nyo, naunawaan po ninyo mga kapatid, kung bakit ito nakadadagdag ng pananampalataya? Kasi nga, kung hindi mo magagawang i-share, no? Hindi mo magagawang ibahagi ang word sa mga hindi mananampalataya, ay nangangahulugang hindi ka nananalig, hindi ka sumasampalataya, na yung ginawa ng Diyos sa iyong buhay ay hindi kayang gawin ng Diyos sa ibang tao. Yan lang po ang patunay niyan. Pero kung nagagawa mong magbahagi sa mga hindi nananampalataya, sa mga hindi pa naniniwala, ito ay pagpapatunay na ikaw ay lumalago at umuunlad sa iyong pananampalataya. Bakit po? Kasi nga, malakas ang loob mong i-share dahil alam mo buhay ang Diyos. Alam mo na ginawang ka ng Diyos, alam mo na nabago ka ng Diyos. So nananalig ka na yung ginawa ng Diyos sa iyo ay, excuse me, ay gagawin din ng Diyos sa taong binahagian mo. Kaya napaka-importante po ng soul winning, pag-aakay ng kaluluwa. Amen? Hindi lang ito dahil gusto mong dumami yung mga tao sa church. Hindi lang yun ang dahilan. No? Kung hindi dahil sa pagbabahagi mo, ay pinalalakas mo rin, dinadagdagan mo rin yung iyong pananampalataya. Glory to God. Kaya naman siguro ngayon, mga kapatid, magagawa na po nating mag-share. Magagawa na nating magbahagi. Ano po? Dahil ang pagbabahagi at pag-share sa mga hindi mananampalataya ay paraan para lumago tayo sa pananampalataya. Hallelujah! At ako, marami akong alam dito sa mga nanonood ngayon
na marami na po silang nasharean, na bahagian. Kaya nga, lumalakas yung kanilang pananampalataya. Praise God. At isa na po riyan, yung ating kapatid na taga Dasmariñas. Ano po? Ang dami niyang listener sa kanyang watch party, marami siyang na-sharean, marami siyang nabahagian, at yung mga na-sharean niya at nabahagian niya ang nagpapatotoo, mga kapatid. No? Nagpapatotoo na sila po ay nagpapasalamat dahil naibahagi sa kanila yung program. Ganon din po yung yung mag-asawang ito na sina Sister Lily. Praise God. Marami rin po silang nabahagian. Yung mga nabahagian nila ngayon nakikinig na sa atin. Mga kapatid. Hallelujah. Yan ang isang paraan, mga kapatid, para lumago at umunlad ang ating pananampalataya. Hallelujah. At ikapito at panghuling paraan para lumago, madagdagan ang ating pananampalataya. This is the last on the list but not the least. Hallelujah. Hingin natin sa Diyos na tulungan tayong lumago sa pananampalataya. Hallelujah. Nalala niyo yung mga alagad? Anong sabi nila pa kay Lord? Lord, increase our faith. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Pero ibang paraan ang ginawa ng Diyos na dagdagan ang kanilang pananampalataya. Ibinigay sa kanila ng Panginoon ang isang salita na sabi niya, kung kayo magkakaroon ng isang kung kayo ay ang pananampalataya, sabi niya, kung kayo ay ang pananampalataya niyo ay magiging katulad ng isang binhi ng mustasa, mapalilipat niyo ika ang bundok sa dagat. Ganon kaliit. Ibig sabihin ng Panginoon, yung growing faith, lumalagong pananampalataya. Pero ganun pa man, tutulungan tayo ng Diyos basta hinilingin natin sa Kanya. Hingin natin sa Kanya. Tanda po niyo sinabi ng Mateo 7, di ba? Talatang 7 at 8. Anong sabi roon? Ask and it shall be given, seek and you shall find, and knock and the door shall be opened unto you. Sapagkat sabi roon, tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat tumahanap, pinagbubuksan ang bawat kumakatok. Hallelujah. Hindi madamot ang Diyos natin. Nung si Solomon ay humingi ng karunungan, di ba? Sabi ron sa 2 Chronicles chapter 1 verse 10, humingi si Solomon ng karunungan. Anong ginawa ng Diyos? Ipinagkaloob ito sa kanya at ginawa siyang pinakamatalinong tao sa mundo. Sabi roon, bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman upang ako'y makapaglabas pumasok sa harap ng bayan ito, sapagkat sinong makakahatol dito sa iyong bayan na totoong malaki. So binigyan siya ng wisdom. So sa palagay mo ba hindi ka sasagutin ng Diyos kapag hiniling mo sa Kanya na tulungan kang lumago sa pananampalataya? Kapatid, tinitiyak ko, gagawin niya ito para sa atin. Di ba? Sabi ng James, is any one of you lack of wisdom? Meron ba sa inyo na kulang sa kaalaman? Humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana. Hallelujah! At ang sabi ng 1 John chapter 5 verse 14, at ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban ay dinidinig tayo niya. Praise God. So, ano sabi dito? Bagay, anumang bagay na ayon sa kalooban. Kalooban ng Diyos na tayo lumago at tumundan sa pananampalataya. So, imposibleng hindi tayo pakinggan. Kaya kapatid, kalooban ng Diyos na tayo ay lumago sa pananampalataya. Ikinalulugod niya ito kung hihingi natin sa Kanya na tulungan tayo. Diba? Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, for without faith you cannot please God. So kalooban ng Diyos para siya'y malugod, para siya'y mabigyan ng kaluwalhatian,
Sabi ng Roma 12:3, ang Diyos ang nakikipag-usap sa bawat tao bilang isang sukat ng pananampalataya. Kahit na ang Diyos ay naglaan sa bawat isa sa atin ng pananampalataya, inaasahan niya na tayo ay lumago sa pananampalataya at hindi kailanman magiging stagnant. Ano yung stagnant, mga kapatid? Yung tayo po ay parang isang kanal na walang kilos, hindi kumikilos yung pagdaloy at pag-agos, stagnant water. No? Ayaw ng Lord ng ganun tayo, mga kapatid. Hallelujah! Gusto niya na tayo ay lumago at umunlad. Praise God, sabi nga ng Roma 1:17, praise God na ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Na nangangahulugang upang makilala mo ang Diyos ng mas malalim, dapat na lumago mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Kapag nadagdagan mo na ang iyong pananampalataya, ito ay hindi magiging isang mabilis na proseso, mga kapatid. No? Maaring tumagal ng oras, araw, linggo, buwan, taon, ngunit dapat tayong magpasya na huwag tumigil, huwag huminto sa paglago at pag-unlad sa pananampalataya. Kapag lumago tayo at namuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, inilalapit natin ang ating sarili sa Diyos, kung gayon ang Diyos ay makagagamit sa atin at magagawa tayong lumago sa biyaya nang sa gayon, mga kapatid, hindi tayo mapapahamak, hindi tayo mawawasak, hindi tayo masisira kapag tayo po ay lumago at umunlad sa pananampalataya. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Nawa, ngayong umagang ito, muli tayo po ay mayroon pong natutunan sa ating pong paksa, destroyed by lacking of faith. Binigay ko po sa inyo ang ilang paraan para lumago at umunlad tayo sa ating pananampalataya. Dadako po tayo ngayon sa ating pong mga prayer request. Kaya doon po sa mga kapatid na ngayon pong umagang ito ay nagnanais na masubukan ng kanilang pananampalataya, ngayong umagang ito, manalig kayo, sumampalataya kayo sa Panginoon, sapagkat sa araw na ito, ang Diyos ay mayroong himalang gagawin sa inyong buhay. So ngayong pong umaga, isama po natin sa panalangin ang ating mga kapatid. Ano po? Hallelujah! Ang ating mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan, ng solusyon sa kanilang mga suliranin. Ano man po yung kanilang mga pangangailangan ay ating pong ilapit at idulog sa Panginoon. Sama natin sa panalangin si Rufino Costales, Rogelio Costales, Rowena Meriman, Mary Joy Mendoza, Sheila May Arisa, Ret Meriman, Annabel, Rachel, Amanda, Angela, Rodel, Arian Costales, ganun din po ang si Morgan at Connor Meriman, Kit Mendoza, at ganun din po para makakilala sa Panginoon na isama po natin sa panalangin, no, mabuksan ang kanyang puso, si Marilyn Estonactoc Foster, ganun din po si Romerico Dumlao na gumaling na po siya sa kanyang sakit na cancer, Diosdado Gotera, Silda Rosales, Romelito Valdez, Sister Mirchu Chiyuson, Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Andrea Aranda, Flordelisa Lopez and Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis, Kahala Family, Elizabeth Ramirez and Family, Brian Bienviaje, Meli Domingo, Rosel Domingo, Eupremia Abia Conje, ganun din po si Lisa Villarico at ang kanyang mga praise God, yung pension ng kanyang mga anak na pa-release na po, ano po, praise God. Ernie Perez, Ronald Charles, George Chodoro, Remy Costales, ganun din ang Skyhawk GPS, Reblink Internet Service, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Criskit Enterprises, architectural firm ni Architect Leo, bookkeeping firm ni Sister Lily at car rental services ni Brother Fred at Brother Lloyd Nebres. Ganun din po ang Bimbis Lutong Bahay ni Sister Marlene Soribio. Sama rin natin sa panalangin. Ano po? Praise God. At ganun din po si Monica Atendido. Purihin ang Diyos. So tayo po ay dudulog at lalapit sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Hallelujah.
Diyos ang laging katugunan. Amen. Tunay nga po, Panginoon, sa lahat ng bagay, Ikaw ang kasagutan, Ikaw ang katugunan ng amin pong dasal at panalangin. Kaya ngayong umaga, Panginoon, narinig po ninyo ang mga pangalang binasa po namin, O Diyos. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito na kami muli dinagdagan po ninyo ng pananampalataya. Pananampalataya, O Diyos, na dapat ay amin pong paniwalaan ang iyong mga salita, na ito ay buhay at makapangyarihan na dadaloy at kikilos sa buhay ng bawat isa na nakikinig at nanonood ngayong umaga. Panginoon, nabanggit ko ang mga pangalang ito, binasa ko po, Panginoon Diyos. Lord, may kanya-kanya po silang pangangailangan sa kanilang mga kalusugan. Ang iba, Panginoon, ay dumaraan sa matinding laban ng sakit at karamdaman sa cancer. O God, ngayong umagang ito, magpakahayag ka, Panginoon Diyos, at ilapat mo ang iyong mahimalang pagkilos sa buhay, kalusugan ng aming mga kapatid. Lusawin po ninyo, tunawin po ninyo ang bawat cancer cell na dumadaloy sa kanilang mga katawan, O God. At ngayong umagang ito, palayain po ninyo sila sa cancer, pagalingin po ninyo sila. Ngayong umaga, inaangkin po namin, Panginoon, ang kanilang lubusang paggaling, Panginoon Diyos. Ganon din po ang mga kapatid namin na mayroong suliranin sa kanilang mga kidney, sa kanilang mga nerves, sa kanilang mga puso, sa bawat ugat na nababarahan, Panginoon Diyos. Patuloy at patuloy kong inaangkin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Hipuin mo ang bawat ugat, dumaloy ng maluwalhati, ng maayos ang dugo sa kanilang ugat upang maalis ang mga bara sa mga nerves. Maayos, Panginoon, ang mga kidney problem na ito, Panginoon Diyos. Ikaw, O God, ang patuloy na kumilos at patuloy na magpakahayag ng iyong kapangyarihan sa katawan nila, Panginoon Diyos. Lord, dalangin ko rin po ang iyong himala sa buhay po ni Bimbi Soribio, Panginoon Diyos. Patuloy mong pagpalain ng kalusugan ng batang ito, Panginoon Diyos. Nagpapasalamat po kami na ikaw ang Diyos na ng himala at ikaw ay laging naglalaan ng himala sa mga anak mo na makakaranas nito, Panginoon Diyos, ngayong araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa mga taong hinihipo mo ang kanilang mga puso upang sila, O Diyos, ay magbalik loob sa iyo ngayong araw na ito, Panginoon. Lord, bagabagin mo ang kanilang mga puso, magpakahayag at mangusap ka po sa kanila, Panginoon Diyos, upang sa gayon makilala kanila bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanilang mga buhay. O God, we give you praise, O God, sa iyong kabutihan. Lalo na, Panginoon, sa mga kapatid namin, O Diyos, na nagkakaroon ng kagulumihanan at alalahanin, Lord, sa mga sandaling ito, O God, sila'y pinaghaharian ng matinding takot. O God, paghariin mo ang kapanatagan at kapayapaan sa kanilang mga isip at sa kanilang mga puso. Hayaan pong madaman nila, Panginoon Diyos, ang kapanatagan ng kanilang kalooban sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, O Diyos, sa mga taong hinihipo mo na magbibigay ng tulong at mga donasyon, Panginoon, para po sa amin pong ginagawang donation drive, Operation Tulungan sa mga nabiktima ng Bagyong Rolly at Ulysses, Panginoon. Lord, sa kahit na maliit na paraan ay makatutulong po ang bawat isa upang sa gayon, Panginoon, ay maganap po namin ng iyong kalooban na kami ay gumawa ng mabuti, Panginoon, para po sa aming kapwa. Kaya naman nagpapasalamat po ako sa mga taong ginagamit mo at gagamitin mo para maging matagumpay ang operasyong ito, Panginoon Diyos, ng pagtulong po namin sa mga kawawang kababayan po namin na naghihirap at naghihikahos dulot ng kalamidad na kanila pong naranasan. Ngayong umaga, pagpalain mo po ang mga kabuhayang binanggit ko po, mga kumpanya, O God, na patuloy, O Diyos, na aking pong inilalapit sa iyo, na ikaw ang Diyos na magpapala ng kanilang mga pangangailangan, O God. Pagpapalain mo ang kanilang bangan, ang kanilang mga sisidlan, pagpapalain mo ang kanilang mga pangangailangan, and right now we declare financial breakthrough, O God. Lahat ng mga kumpanyang ito, O God, na aking pong binasa, pagpapalain mo sila ng maraming mga kliyente, pagpapalain mo, Panginoon, ang kanilang mga
mga employer, O God, yung mga empleyado, O God, pagpapalain mo lahat, O God, ng mga kapatid ko na naghahanap buhay, maging yung mga online businesses, O God, ngayong umagang ito. Salamat po, dinadakila ka namin sa araw na ito. Pagpalain mo po ng iyong proteksyon ng aming mga kapatid na nasa ibayong bansa, nasa ibayong dagat, Panginoon, sa Australia, sa Amerika, sa Canada, sa gitnang silangan, tulad po ni Sister Lisa Domingo at ang kanyang pamilya. Ganun din po si Brother Arnel Alpon at ang kanyang pamilya, June Soribio and family, Marvin Soribio and family, Mario Soribio and family. Ganun po din po si Mary Grace Somido Enriquez, Panginoon, at ang kanilang buong sambahayan. At pagpalain mo rin po ng iyong proteksyon ang aking may bahay na si Rochi Dalena, na araw-araw, Panginoon, nagtatrabaho, Lord, sa kabila ng napakarami at milyong-milyong kaso ng COVID sa Amerika. God, salamat sa patuloy na proteksyon at pag-iingat mo sa kanya. Ganun din po kay Zaira, kay Desmond, at sa mga in-laws ko na mga frontliner, O God. At ganoon din po, Panginoon, ang mga kapatid namin na nasa bansang Canada na patuloy na sumusuporta sa iyong gawain, ang Quinto family, Panginoon, De La Cruz family, Ramirez family, O God. Ganoon din po ang Saludlala and family. At ganun din po, Panginoon Diyos, idinadalangin ko ang Santos family, Soprepeña family, and Sister Lea Rosas. At ganun din po ang Kalikdan family, Santos family, O God, at si Christ Mark Galena at ang kanyang asawa. At lahat ng aming mga kapatid na nasa ibayong bansa, si Emil Dalipe at Nice Dominguez, O God, patuloy po niyo silang ilayo sa anumang sakit at karamdaman at sa anumang kapahamakan. Salamat po, Ama. Dalangin ko po ang patuloy na pagpapakahayag mo sa puso at buhay ng bawat isa na nanonood at nakikinig ngayong oras na ito. Pagpalain mo kanilang mga trabaho, O God, at ganun din ang kanilang mga pangangailangan pang araw-araw. Dinadakila at pinupuri ka namin, O Diyos. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ibinabalik po namin sa iyo sa pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming samot dalangin at ngayong araw na ito kami ay nagtagumpay. Hallelujah. Ang lahat ng ito ay sa pangalan ni Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tapos po tayo sa ating pinatlong bahagi ng ating paksa ng Destroyed by Lacking. Purihin ang Diyos na buhay. Amen! So, mga kapatid, bukas po, araw ng Sabado, meron pa rin po tayong gawain, no? Meron po tayo, kasi meron pong mga nag-PM na hindi po nila alam na meron po tayong araw ng Sabado. So, simula po ng nakaraang Sabado, ngayon po ay Lunes, Martes hanggang Linggo na po ang ating pong gawain. So, ibalato nyo na lang kay Pastor yung araw po ng Lunes para naman po makapagpahinga. At ang pinakapahinga ko po pag araw ng Lunes ay ang maglinis ng bahay. Hallelujah! Purihin ang Diyos na buhay. Amen! Glory to God! Kailan pa ba ito matatapos? Alright, Operation Tulungan, please donate now for the victim of Typhoon Rolly and Ulysses. Baka ho, may mga damit po kayo dyan na hindi na ninyo ginagamit, mga kapatid. Mangyari po lamang i-donate na po ninyo, ha? Naisip lang tapusin ang buhay. Doon sa mga nais magbigay ng isang sakong bigas, 25 kilong bigas, o ilan mang kilong bigas yan, open po yan. Mga noodles, mga sardines, mga delata, tanggap po namin yan. Kaya dalangin ko sa Diyos na hipuin kayo ng Panginoon ngayong umagang ito. Sige na po, magpahipo na pa kayo kay Lord. Okay, salamat po, sister.
Meron na po siyang ibinigay at ipapaabot na lang daw sa akin sa linggo. Hindi ko babanggitin ang mga pangalan nung nagbibigay ha, kasi gusto ko si Lord ang gaganti ng inyong mabuting kalooban. Kasi pag binanggit ko pa ang pangalan ninyo mga kapatid, wala na kayong tatanggapin pang anumang gantimpala mula sa Diyos. Kaya si Lord na ang gaganti sa inyong kabutihan. Dahil sinabi po ng Biblia, ang ibinigay ng kaliwang kamay, wag nang ipapaalam sa kanang kamay. Upang ang iyong Ama na nasa langit ang gaganti sa iyo ng lihim. Sa karamdaman, Kasi kung ako po ang magpapasalamat sa inyo at sasabihin ko ang inyong mga pangalan, salamat lang ang inyong tatanggapin. Pero kay Lord, hindi lang salamat. Biyayang umaapaw ang babalik sa inyo. Gusto nyo ba yon mga kapatid? Kaya mag-donate na kayo. Inuulit ko po ang ating partnership sa Veterans Riders Organization. Sila po ang katuwang po natin na magpapahatid ng ating mga tulong sa mga nangangailangan. Ang kanila pong pinaka-chairman sa Veterans Riders Organization ay walang iba kung hindi ang isang kapatid natin sa church na si Brother Robert Sorribio, na madalas na po silang gumagawa ng pagtulong sa mga nangangailangan. Yan po ang kanilang vision, ang tumulong. sa problema'y humaharap, para bang wala itong katapusan. Kung sino-sino na aking nilapitan, Tayo po ay magiging channel lamang, alulod lamang ng pagtulong sa ating mga kababayan. ako'y nagdurusa, sa buhay, ako ay bigo. Buhay na talaga, kailan pa ba ito matatapos? So sa himig po ng tugtuging ito, ang inyong lingkod, Pastor Manny Dalena, ay pansamantala pong magpapaalam sa inyo bukas. Sama-sama po muli tayo sa ating pong pag-aaral at pagsasaliksik ng kanyang mga salita. Hallelujah! Kaya nga, ang pag-ibig ng Diyos, ang patuloy na maghari sa ating buong sambahayan, at ang kanyang pagliligtas, ang patuloy na umiral sa buhay ng bawat isa sa atin, saan man tayo pumaroon at saan man tayo magpunta, ay laging kasama natin ang kanyang pagliligtas. At patuloy nawa tayong pagharian ng kanyang banal na Espiritu, upang sa gayon ay magkaroon po tayo ng kapanatagan at kapayapaan ng ating mga puso at isipan. Laging forever, ang kanyang awa. So manatili po tayong matatag, manatili po tayong ligtas, at manatili po tayong malusog. Ngayong araw na ito, ang Diyos ang siyang kasama po natin. Hallelujah! Sa Kanya ay walang imposible. To God be all the glory. God bless you all, brothers and sisters in Christ. Sa pagsubok ay walang forever. Sa kahirapan ay walang forever.
Nang tayo mayroon forever. Diyos lang ang ating forever. Sa buhay na ito ay walang forever. Bye!